mas lalakas kami ng lalakas eh. Oo. Ikaw, Henry, agree ka ba sa sinabi ni Dennis o meron ka pa naiisip na ano pang kailangan natin gawin? Nabanggit kanina nila Kaobet, siguro kailangan daw ng more sponsors. Makakatulong ba to? Ano sa palagay mo kailangan natin gawin? O, ganun nga, tama rin. Since, as a PRO, no, nagkumukontak ako ng mga venue na magaganda na pwede namin gawan ng tournament kasi the more tournament, kumbaga, mas makikita ka. Mga SM Masinag. Yes, diba? yes. Diba? Meron kami, katulad dyan sa atin sa Antipolo, sa Huging, sa Pork Barrel. Meron akong kumbaga, ang project ko dyan is kausapin sila na sila na rin ang mag-sponsor. Kasi maano naman yung lugar, yung establishmento nila is makikilala din. Pre-publicity yun. Dadalhin mo. At saka yung pagka nagpunta ka na doon minsan, di ba? Babalik-balikan mo yung lugar nila pagka nagandahan ka. Ganun nga. Yun ang next na aim namin na kumana pa ng ibang venue. Kasi sa lugar na yun, syempre, meron ding interesado doon. Makuha din namin. As in, Antipolo din siya. Yun exactly ang sinasabi sa akin ng SM Masinag na sinasabi nila na magdala tayo ng events natin at yun nga, nakausap ko si Kaobet Seranillo. Siguro ang una nating events na dadalhin doon sa SM Masinag itong darts. Kasi talaga kumbaga magandang dalhin nga sa iba-ibang lugar ito. Sige, last 2 minutes tayo. Dennis, bumati ka muna sa mga tagapakinig at kumbaga last word natin. Binabati ko nga pala yung mga nakikinig sa Kogyo, sa nagtatrabaho sa may dentist. Magandang gabi sa inyo lahat. Tsaka sa grupo ko, sa F-Sharp. Magandang gabi sa inyo. Okay, Henry, bumati ka. Yes, good evening ho sa lahat ng taga-Kogyo, sa CMVC Plaza, at saka IC, Villamor, good evening. And yung dalawa kong baby na si apo ko na yun, Mot at saka Nat. Hello. Okay, James, bigyan tayong chance. Ako po, binabati ko yung taga-Kogyo. Antipolo na rin. Tsaka yung sa kamag-anak namin sa Marikina. Magandang hapon sa inyo. Ayun. Okay, bigyan ka ulit pagkakataon. Dami ko nalimutan eh. Sige, bati mo. Unang-una, binabati ko yung mga anak ko, si Jan, si Andrew, tsaka si Bombom. Tsaka yung sa aking one and only, taga Santo Niño, si Gigi. Okay. Okay, yun na po. Mag-iinom. Okay, naubusan tayo oras. Napakabilis. Napakaganda ng discussion ngayon. Naiba naman darts tayo. Yun na po ang kabuuan ng programa natin sa MBC Sports Center. Sa ngalan ng kaibigan ko si Chris Capulso na nagbabakasyon ngayon. Ito po si Ruel Vidal. Magandang gabi. Sa Tiki-Tiki, Nom baby! Star City tayo! Tama rin! Bangit pinasal ako sa Star City. Nag-umapaw sa tuwa, I am so lucky! Ako na yata sa mundo ang pinakamasaya. Nang tanggapin mo ako, umuo ka na! Yahoo! Yeah! 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 Yahoo! Yeah! 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 Yahoo! Yeah! Pumupost ako. Alam nyo ba, mga ka-BFF, na ang stress ay hindi lamang nagiging delikado, kundi ginagawa rin itong pangit ang isang tao. Kaya't kung gusto mong maging fresh-looking lagi, follow these tips that will help you reduce the stress na inyong nararamdaman. Una, maglakad-lakad. Ang exercise ang isang mabisang panlaban ng stress. Ang paglalakad ng kahit na 10 minuto lamang will help you fight stress dahil it will change your mental boost. Pangalawa, iwasang kumain. My God, hindi ko ata kaya yon. Kadalasan, walang inatupag ang isang taong stress, kundi ang kumain ng kumain. Ang ganitong gawain will only give you a health problem someday. Kung hindi mapigilang mumuya, mas mainam na prutas ang kainin. Pangatlo, mag-beauty rest. Panatilihin ng 7 hanggang 8 oras na tulog upang ma-recharge ang iyong katawan at maipahinga ang isip. Gawing sleeping zone ang kwarto. Tanggalin ang anumang distraction tulad ng TV at ng computer. Ika-4, i-focus ang sarili sa kasalukuyan. Mas makabubuting mag-focus muna sa ngayon. Iwasang isipin ang problema sa hinaharap upang mabawasan ang mga iisipin. My golly. At ang 5,
sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na ng Lunas, oras po sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas po ang 7 ng gabi. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Inuulang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao at New York City. Binabagyo rin. Binabagyo rin hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa New York. Magandang gabi po. Kami po ang inyong mga kasama ngayong gabi dito po sa nag-iisang programa sa radyo na tumatalakay sa katugunan sa ating po mga problemang medikal. Lunas, ako po Sherwin Bata Alfaro at syempre sa ngalan po ni Chris Capulso, ako po muna ang pansamantalang halili sa kanya dito po sa naturang programa. At ngayong gabi, kasama pa rin po natin ang barkadahan natin sa Lunas. Wala pong iba mula po sa Miracle Health Corporation, si Doc Joey Betito. Doc Joey, good evening. Good evening, Sherwin, at magandang gabi po sa inyong nanonood ng television at yung pong nakikinig. Samahan po ninyo kami hanggang alas 8 ng gabi at marami po tayong malalaman tungkol po sa kung paano humaba ang buhay natin at paano tayo maging malusog. Yan, at syempre, bukod dun sa pagiging malusog at kung paano at ano yung mga makakaagapay natin sa ating kalusugan, ngayong gabi rin po, pwede kayong magbigay po ng inyong mga katanungan dahil kasama po natin ang ating po mga resident doctor dito po sa ating programa, ang mag-asawa po at magkabiyak sa larangan po ng medisina, si Dr. Ed Balcueva at Dr. Lulu Balcueva. Good evening po. Ladies first. Yan. Yeah, good evening, Sherwin, at magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng DCRH. At gusto ko lang batiin yung aking anak kasi nakalimutan namin batiin doon nung belated happy birthday ni Bing noong August 26 pa yon. Ano pong name? Yuven Balcueva. Yan, si Yuven, happy birthday. Belated happy birthday yan. Nasa ano sila ngayon? Nasa Pagudpud. Nasa Pagudpud. Binabahang Pagudpud. At si Doc Ed, good evening po, Doc Ed. Magandang gabi rin po sa inyo lahat. Ako po si Doc Ed Balcueva, ang kabiyak nung kakasasalita po lamang at kami po yung natutuwa sa gabi nito at napapag-unlakan po namang uli kami ng programang Lunas. Akin pong babatiin yung pong kaninang tagaron sa amin na mag-asawang si Gay at saka si Mac Guerrero. At kami po ay nagbibigay ng magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood po ngayong gabi. At ako, doon po sa mga kasama natin dyan na nakikinig at nanonood po sa kanilang mga tahanan, maaari po kayo makibahagi dito po sa ating programa, maaari po kayo mag-text. I-type lamang po DZRH, space, inyo pong pangalan, space, inyo pong mensahe o katanungan at ipadala po sa 2600. At pwede rin po kayong tumawag sa ating mga linya sa 832-6117, 832-6166, o kaya po sa 832-6167. Dahil ngayong gabi po, tatalakayin po natin ang isang sakit na hindi po dapat natin binabaliwala, na kadalasan po nagsisimula po sa may pagkahilo-hilo, madalas nahihilo, hindi natin alam na parang may mga nanunuyo sa ating lalamunan, na ito pala isang mapanganib na karamdaman dahil lang sakit po na diabetes. Isa po sa napakaraming pinsala na ginagawa sa ating kalusugan at mapakarami rin pong Pilipino ang nagkakaroon po ng gantong uri na ng karamdaman. So ngayong gabi po, tatalakay natin ang diabetes. Doktora, yan, si Doktora Lulu. Doktora Lulu, ano po ba yung diabetes mellitus po ba ito? Oo. Ano po yan? Yan po ay yung hindi nagagamit yung glucose na dapat yun ang source ng ating energy. So kaya sabi mo nanghihina dahil walang enerhiya, walang sugar na nako-convert sa energy natin. Although yung sugar ay nasa dugo, nasa blood, pero hindi pumapasok sa cell natin para magamit. Kaya ito nga yung tinatawag na sakit na starvation in the midst of plenty. Dahil napakadaming asukal sa dugo, di ba? Pagka in-examine yung dugo ng mayroong diabetes, ang taas-taas po ng sugar, ng blood sugar. Pero ibig sabihin